For today's video ay magluluto nga ako ng aming pangmeryendahan, ginataang puso na pilit na may halong bigas. Hi po mga kamasbati, nagbabalik na naman po si Queen Vlog ng Dangkalan, Matungog, Aroroy, Masbati. Hi guys! Ipapakita ko nga pala sa inyo yung meryendahan ng mga taga-probinsya. Dahil nandito pa nga ako sa Dangkalan, ay naisip kong gumawa ng puso. Masarap kasi ito pang meryendahan. Mabilis lang naman itong gawin kapag marunong ka gumawa ng puso. Pagkatapos ko nga alisin yung mga dahon dyan mismo sa tangkay ng nyug, ay akin naman yan mamaya papagpagan nang maalis yung mga alikabok. Mga 2:00 pa lang ito ng hapon, kaya tamang-tama yung pag-aasikaso ay siguro aabutan din ng 1 oras para umabot sa 3:00 ng hapon. Namiss ko kasing kumain nito, lalo na pag ako yung gumagawa. Doon naman kasi sa Aroroy ay bumibili lang ako nito pang breakfast, pero dito sa amin ay makakaanli po ako nito or mapaparami talaga ako ng kain. Iba kasi pag ikaw mismo yung gumawa. Natapos ko nang alisin yung mga dahon sa tangkay niya at medyo marami-rami nga yung aking gagawin ngayon. Kasi hindi lang po 1 o 2 yung kakain, marami po kaming nandito na nagbakasyon dito sa aming lugar nga sa Dangkalan. Yung isa ko ngang kapatid dyan ay pinabalatan ko na sa kanya yung nyug or lubi. Mas masarap kasi yung pagkakaluto nito kapag ata yung nilagay kaysa tubig lang. Papagpagan ko na nga pala ito para maalis yung alikabok. Hindi ko nga pala siya hinuhugasan kasi malinis naman siya, galing siya sa itaas ng nyug, at saka mas masarap daw yung pagkakaluto nito kapag natural lang yung lasa. Kaya hindi ko na po siya talaga hinugasan sa tubig. Pagkatapos ko nga pagpagan ay agad-agad na po akong gumawa kasi medyo marami-rami po yung aking gagawin, mga nasa 30 or 40 plus, kaya uumpisahan ko na po nang makarami po talaga akong magawa. Ako lang po kasi yung gagawa nito kasi yung ibang mga kapatid ko ay mga kanya-kanya din po silang ginagawa. Yung iba ay pinagatong ko na po or pinakuha ko nga pala ng kahoy para panggatong nito mamaya pagkatapos ko. Tinawag ko na nga yung isa kong kapatid dyan at pinalagyan ko na po sa kanya yung ibang ginawa ko, yung hinalong pilit at saka puting bigas, kasi pangit naman kapag pure lang siya na pilit kasi parang malagkit na malagkit siya. Mas masarap kapag haluan mo yung pilit ng natural lamang na bigas. Para lang po iyon sa amin, pero ewan ko po sa iba kung nasasarapan sila na may halo. Depende naman po iyon sa panglasa natin. Nagtatawanan nga kami dyan ng aking kapatid kasi sabi niya sa tagal-tagal na natago ng mama ko ng kaldero ay lalabas na yung kanyang mga malalaking kaldero. Minsan lang naman kasi kami dito umuwi, kaya ngayon ay mailalabas na yung kanyang mahiwagang kaldero. Pati rin pala yung mga platong tinatago niya ay magsisilabasan na mamaya. Jesus, paldo si mother talaga. Pagkatapos ko nga siyang i-arrange doon sa kaldero ay ito na naman yung next, yung kinagod na lubi. Iwan ko ba kung Tagalog yung kinagod, basta kinagod. Siguradong masarap itong aking lulutuing merienda kasi ganito po ako magpiga ng nyug or yung kinagod na lubi ay talagang parang naglalabala. Sorry naman po guys, pero ganyan po talaga ako magpiga. Halos lahat kasi ng lakas ko ay binibigay ko na, oy. Nanghihinayang kasi ako baka matira-tira pa yung ibang katas, kaya mas maganda talaga yung piga na piga para yung mga malalapot na katas ay makuha po talaga siya na siyang nagpapasarap sa lulutuin ko mamaya. Ito na pala yung unang gata. Ilalagay ko ito pagkatapos ng lasaw na gata. Ito kasi yung panghuli na nagpapasarap talaga po sa ating mga niluluto. Yung pinakagata po talaga niya or yung pinakaunang pinuga natin dito sa nyug. Uy, grabe naman. Ang hirap mag-explain, no? Naiintindihan nyo na yan, mga malalaki na kayo dyan. Uy! Mabilis lang pala itong maluto kasi hindi po uling yung ginamit ko kundi itong mga kahoy na pinakuha ko kanina sa aking kapatid. Pero pag sa kanin ay uling po yung ginagamit namin dito. Pero pag mga gantong klaseng pagkain na matagal lutuin ay kahoy po yung aking ginagamit.
Ganto po yung buhay dito sa probinsya. Iwan ko lang nga po kung may makakarilit man dito sa akin. Pero kung mayroon man ay salamat na din po dahil hindi din pala ako nag-iisa. Bigla tuloy akong napahugot. Mainit nga lang pagkakahoy yung aking ginagamit kasi talagang maano siya, malaki yung apoy kumpara lamang sa uling. Pagkatapos nga maubos yung lasaw na gata ay ito na yung next, yung liputok na. Ito yung nagpapasarap sa huling niluto. Tapos lalagyan ko na po siya ng asukal. Subali pinahuli ko lang talaga yung asukal. Yan naman kasi yung alam namin dito sa pagluluto. Tapos nilagyan ko din siya kanina ng kunting asin para medyo may lasa-lasa po talaga siya. Pagkatapos ko siyang lagyan ng asukal ay tatakipan ko na siya then gagatungan ko na siya ulit hanggang sa matuyo na ulit yung kanyang liputok. Mabilis na lang itong maluto kasi naluto na siya kanina sa lasaw na gata kaya siguro mga 15 minutes or 10 minutes ay okay na siya at ito na siya, pinabilis ko na nga lang. Charan! Nag-umpisa po akong magluto ay 2 PM eksakto at tapos naluto siya ay mga 2:55 po kaya may 5 minutes pa po kaming extra. O di ba tamang-tama lang po talaga siya pang meriendahan at pwede nang magkape kasama ito. Pagkatapos nga namin dito magmerienda ay nagbaon pa po talaga kami sa paliligo sa dagat. Sabi kasi nila mas maganda daw maligo sa dagat kapag may baon at tamang-tama din naman kasi may niluto din kami kaninang tanghali na pansit. Yun na lang po yung aming ipaparis doon sa pusong ginawa ko. At yun lang po guys. Bye-bye. Thank you po for watching.